Isa po sa ating kababayan ang nakakuha ng isang bagay na napakakinang. Ano kayang klase ito? Kayamanan kaya ito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ibabahagi ko sa inyo kung anong klase ito. Pag-uusapan po natin itong kanyang nakuhang napakakinang na bagay. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again sa aking channel, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol sa items. Kayamanan na naman ito atin pong pag-uusapan ngayon. At ibabahagi ko nga sa inyo, ito pong kanyang nakuha kung anong klase ito. Na itinatanong niya kung ano daw ang kanyang nakuha na items, Hindi niya alam kung anong klase ito, may price ba ito, may halaga ba ito. Yan po ay ating pag-uusapan mamaya. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po sa aking channel. So tayo na naman po ay diretso sa ating topic na pag-uusapan ngayon. Continue po tayo sa pagbabahagi po ng mga idea, kaalaman tungkol po sa mga kayamanan. At isa nga ito pong ating pag-uusapan ngayon na ibabahagi ko sa inyo ay kayamanan, Isang uri ng kayamanan, item, ito pong kanyang nakuha. Ano nga bang klaseng item ito? Diamond nga ba ito? O gemstones, Gemstone. Ito pong kanyang nahukay, Direkta po nating sasabihin sa inyo ito. Ito po ay tinatawag na smoky crystal quartz, Isang uri po ng crystal quartz na tinatawag na smoky quartz. Ang mga ganitong klase ay abundant sa ating mundo at marami sa mga kuweba sa iba't ibang lugar na kung saan kabundukan at sa ilalim ng lupa kung saan ito nabuo sa mga loob ng mga caves o kuweba ay posibleng makakakuha tayo ng mga ganitong klase na tinatawag na mga smoky quartz. Ang iba dito ay nabuo po sa loob ng bato, Tinatawag nilang geode gemstones na mayroon ding sinasabing o tinatawag na quartz sa loob. Bagamat marami pong mga iba't ibang klaseng gemstone ang nakapaloob sa mga bato na crystal quartz. Iba't iba po ang tawag dito. At itong ating itong natagpuan po ng isa sa ating ka-treasure hunter ay masasabi nating isang uri ng crystal quartz nga po na tinatawag na smoky quartz, may kulay yellowish brown o brownish, may pagka-brown na may pagkaputi na kaunti na makinang, yellow brownish, brownish color na makintab. Yan po ay smoky quartz. Ang tanong, may presyo nga ba ito? May halaga nga ba ito? Sapagkat kung walang halaga, di sayang lang ang pagtatago natin ng mga ganitong klaseng bagay. Ang smoky quartz ay isa po sa napakagandang uri ng crystal quartz. At kabilang po ito sa mga mamahaling uri ng mga kristal sa hanay ng mga quartz. Ang smoky quartz ay masasabi nating mahal kapag napakakinang at maganda po ang clarity,
Kung titingnan natin, siya po ay malinis na malinis. Ang pagkakinang niya ay sobrang kinang, napakaganda. Ito po ay kabilang sa mamahaling uri ng smoky quartz. Marami pong uri ang smoky quartz na masasabi nating hindi naman ganun kamahal. May makikita tayo sa online kapag i-type natin yung smoky quartz, natural smoky quartz, ay mga lumalabas yung mga hindi ganun kamahalan. Mayroon tag 400 pesos, 300 pesos, isang cut, no? Ilang carats yun. Palagay natin mayroong mga 20 carats, 30 carats, no? Depende sa klase po ng smoky quartz. Subalit ang mga mamahaling uri nito na napakakintab at napakakinang, na kumbaga klarong-klaro ang kanyang kulay, ay masasabi nating libo, no, sa dolyar ang per cut niya. Ang iba ay tumitimbang ng 100 carats mahigit, ay may presyo po na $1,000, no? $1,000 yung iba ng mga ganitong klase na medyo 100 carats pataas. At yung iba na mas malaki, na sobrang laki, ay maaaring masasabi nating milyon ito sa piso kapag may tamang buyer na bumibili, no? Sapagkat ito pong nakuha niya ay malaki at posibleng marami pa ito. Marami ito sa lugar na kung saan niya natagpuan, ay limpak-limpak na halaga ito kapag may saktong buyer, tamang buyer sa mga ganitong klaseng smoky quartz. Saan nabibili o saan pwedeng maibenta ito, no? Ang mga ganitong klase, ito pong mga smoky quartz, ay marami pong kolektor na bumibili. Sa ngayon, ang pagbibenta ng mga ganitong klase ng mga gemstones ay talamak na sa online. Napakarami na pong nagbebenta sa online. Ipinopost po ito sa mga gemstones collectors, no, na makikita natin sa Facebook. Marami pong mga online groups na mga gemstones groups na kung saan doon ay posibleng makakahanap kayo ng buyer. So yun pong mga buyer ay magpipresyo sapagkat sila po ay alam nila kung magkano ang halaga nung kanila pong bibilhin, sapagkat expert na po sila sa pamimili ng mga ganyang klaseng mga crystal quartz, no? Depende sa inyo kung ano po ang inyong pinag-uusapang presyo. Kumbaga hula-hula na rin din na lang din, kasi kapag ka nagpa-gemologist pa kayo, certificate, ay gagastos pa kayo, no, ng malaki. So, payag na lang kayo kung ano yung pinag-uusapan ninyong presyo ay sapat na para po maibenta o maidispose man lang ito pong inyong nakuha na crystal quartz, no? Kayamanan, natural, na matatagpuan po sa iba't ibang lugar sa kabundukan po sa buong Asya o maging sa buong mundo. Sa Pilipinas ay marami nito, mayroon ito sapagkat marami tayong mga kuweba, no? Maraming mga bato tayo, maraming bulkan, kaya marami din tayong mga gemstones na hindi pa nadidiskubre hanggang sa ngayon, no? So yun po ay klaro na ito pong kanyang nakuha ay isang uri po ng crystal quartz na tinatawag na the smoky quartz, no? At kung kayo po ay diskumpiyado, pwede po ninyong i-research itong raw smoky crystal quartz. Marami pong uri ito, pero halos brownish ang kulay, no, ng mga ganitong klase. At ang pinakamaganda nga, ulitin ko, ay yung napakakinang at napakaganda po ang kanyang kulay na pagka-brown, no? May mga dark gray, grayish brown, yellowish brown, may pagka-brownish, no, na napakakinang. Ito po ay napakamahal kapag tumama po sa magandang buyer o magandang collectors ng mga crystal quartz. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nakapag-ambag na naman tayo ng kaalaman tungkol po sa mga items, no, kayamanan na nagmula po sa bansa natin, sa bansang Pilipinas, sa iba't ibang lugar sa kabundukan po natin. So hanggang dito na lamang. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa naman pong napakagandang topic
na atin pong naibahagi sa inyo ngayon. Hanggang sa susunod po, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.